Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1066. Nagmamadali sa gitnang rehiyon. Mula sa malungkot na ekspresyon ni Xiaoyan, maaaring hulaan ni Liu Qing na ang Little Fairy Doctor ay malamang na may komplikadong relasyon sa kanya. Xiaoyan, ano ang plano mong gawin? Ang lakas ng Ice River Valley ay hindi mas mababa sa Burning Flame Valley. Mayroong kasing daming eksperto doon gaya ng mga ulap. Napakahirap nilang harapin. Tila naramdaman din ni Lin Yan ang layunin ng pagpatay sa puso ni Xiaoyan. Lalong naging solemn na ang kanyang ekspresyon habang nagtataka siya ng malakas. Maglalakbay ako sa Peel Region. Nakasama ni Zinlan ang Little Fairy Doctor. Baka may alam siyang balita. Para sa inyong lahat, mas mabuting manatili kayo sa Tianhuang City. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago nagsalita. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Medyo pamilyar ako sa Peel Region. Nagmamadaling sabi ni Lin Yan. Umiling si Xiaoyan at tinanggihan ang magandang intensyon ni Lin Yan. Hindi niya inasahan na ang kaawa-awang lason na katawan ay magdudulot ng ganoong kalaking kaguluhan sa rehiyon ng Central Plains. Kung gusto niyang tulungan ang Little Fairy Doctor, hindi maiiwasan ang ilang awayan. Hindi makikinabang si Lin Yan na sumunod sa tabi niya. Dapat ka nalang maghintay sa lugar ni Liu Qing. Wala kang masyadong maitutulong tungkol sa bagay na ito. Tinapik ni Xiaoyan ang balikat ni Lin Yan habang nagmumungkahi. Maaaring ayaw ni Lin Yan, ngunit tumango lang siya pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Xiaoyan. Alam din niya na sa lakas ng klase niya sa Daohuang, imposibleng malaki ang maitutulong niya kay Xiaoyan. Baka mabigatan pa siya. Kaya naman, hindi na siya nagpatuloy sa pagpupumilit. Dahil mayroon kang sariling mga plano, hindi kita pipigilan. Magpapadala ako ng isang tao upang bigyang pansin ang gitnang rehiyon. Kung talagang nakakuha ako ng balita tungkol sa Little Fairy Doctor, mag-iisip ako ng paraan upang maipasa ito sa iyo. Nahirapan si Liu Qing na magkomento sa anumang bagay nang makita niyang nakapagdesisyon na si Xiaoyan. Naglabas siya ng mapa mula sa kanyang storage ring at ibinigay kay Xiaoyan. Ito ay isang mapa ng gitnang rehiyon. Ang Ye Clan ay nasa Ye City. Maaari kang pumunta doon kung gusto mong hanapin si Ye Zinlan. Hindi tinanggihan ni Xiaoyan ang alok na ito. Tumanggo siya at tinanggap ang mapa. Ang bagay na ito ay magbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang pagkawala ng kanyang landas sa gitnang rehiyon. Kailan ka maghahanda na umalis? Tanong ni Liu Qing matapos makitang tinanggap ni Xiaoyan ang mapa. Ngayon. Sagot ni Xiaoyan na may malalim na boses. Sa kasalukuyan, hindi niya alam kung patay o buhay ang munting diwata na doktor. Wala talaga siya sa mood na magtagal sa lugar na ito. Kailangan niyang mahanap si Zinlan sa lalong madaling panahon at kumuha ng balitang may kaugnayan sa Little Fairy Doctor mula sa kanya. Napalaki ang bibig ni Liu Qing nang marinig niya ito. Mapait lang siyang ngumiti at tumanggo. Sige, kukuha ako kaagad ng mag-aayos ng wormhole para sa iyo. Sumenyas siya ng kamay pagkasabi nito at tinawag ang isang guard. Matapos marahan na magbigay ng ilang tagubilin si Liu Qing, mabilis na umatras ang gwardya. Tandaan, dapat mong subukang mag-ingat sa gitnang rehiyon. Ang lugar na iyon ay isang masalimuot na lugar na puno ng lahat ng uri ng mga tao. Maraming magugulo na eksperto doon. Kung makatagpo ka ng anumang problema, maaari kang pumunta sa Tianhuang City. Kahit na ang aking Liu Clan ay hindi masyadong malakas, gagawin din namin ang aming makakaya upang protektahan ka. Tumingin si Liu Qing sa gwardya na tumakbo palabas bago lumingon. Same time niyang ipinaalam kay Xiaoyan. Nang marinig ang mga salitang ito, sumili ang isang ngiti sa malungkot na mukha ni Xiaoyan. Bahagya siyang tumango kahit alam niyang imposibleng mangyari ang ganoong sitwasyon. Kung sakaling magkaroon siya ng problema na hindi niya malutas, malamang na magdadala lamang siya ng kaguluhan sa angkan ng Liu sa pamamagitan ng pagtungo sa Tianhuang City na ito. Maliban dyan, wala nang pakinabang. Ang wormhole ay dahan-daang umiikot sa malaking parisukat sa gitna ng Tianhuang City. Sunod-sunod na alon ng nakakagulat na spatial ripples ang ibinubuga mula sa loob. Nakatanggap si Xiaoyan ng bangkang kulay pilak na kasing laki ng palad mula sa mga kamay ni Liu Qing sa harap ng wormhole.
Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanya at nakangiting sinabi. Pagkatapos kong malutas ang mga isyong ito, babalik ako sa Tianhuang City kung may oras ako. Mayroon 5 araw na paglalakbay mula rito hanggang sa gitnang rehiyon. Ngumiti si Liu Qing. Pagkatapos nito ay tinapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan at sinabing, mag-ingat ka, bukod pa rito, huwag mong ikahiya ang Jianan Academy. Dapat mong malaman na ikaw ang pinakasikat na estudyante mula sa Inner Academy sa loob ng maraming taon. Relax, kahit anong mangyari, hindi ko gagawing mawala ang reputasyon nito. Tumawa si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kina Liu Qing at Lin Yan sa isang solemne na paraan. Mag-iingat ka. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, si Xiaoyan ay tumigil na sa pagkaantala. Tumalikod siya at naglakad papunta sa wormhole. Ang kanyang likod ay lumitaw na malaya at madaling. Napabuntong hininga sina Lin Yan at Liu Qing habang pinagmamasdan ang likod ni Xiaoyan na unti-unting nawawala sa wormhole. Nagkaharap sila at tumawa ng mapait. Alam nilang dalawa na ang paglalakbay ni Xiaoyan ay malamang na mauwi sa kaguluhan sa loob ng gitnang rehiyon. Ang taong ito, kahit anong pilit nating abutin, lagi siyang nasa harapan natin. Ang pagkikita ng ganyang halimaw ay talagang malaking dagok sa ating kumpiyansa. Naka-crossleg si Xiaoyan sa harap ng spaceboat sa loob ng wormhole. Ang bangka ay naglalabas ng maliwanag na pilak na kinang. Ang kanyang ekspresyon ay napakasolem. Siya ay may kutob na ang paglalakbay na ito sa gitnang rehiyon ay malamang na hindi isang nakaka-relax. Ang kaguluhan na ginawa ng Wolfall Poison Body sa Central Plains ay medyo lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Bukod dito, may mga taong gustong makinabang sa gulo sa kanila. Isang halimbawa ay ang tinatawag na Ice River Valley. Alam ni Xiaoyan na ang isang espesyal na konstitusyon ay makakaakit ng atensyon ng ilang tao. Ito ay katulad ni Qinglin sa Jiama Empire noon, ang batang babae na nagtataglay ng triple jade green snake flower pupils, na ikinamangha pa ni Yao Lao. Gayunpaman, dahil din dito kaya naakit niya ang mga kuko ng Mo Clan. Qinglin. Ang babaeng mula noon na laging mahiyaing sumusunod sa kanyang likuran at tinatawag siyang Young Master ay hindi sinasadyang lumabas sa isip ni Xiaoyan kapag naiisip niya ito. Nagtataka siya kung paano siya sa sandaling ito. Gayunpaman, ayon sa sinabi ni Yao Lao, ang pananatili sa Sky Serpent Mansion ay mas mabuti kaysa saan man para sa kanya. Malamang, na pagkatapos ng mga taon na ito, ang mahiyain na batang babae noon ay naging isang dakilang kagandahan. Gayunpaman, kailangan ko pa ring mahanap ang Little Fairy Doctor ngayon. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang naaanod na emosyon at huminga ng malalim. Malapit na niyang harapin ang isang malupit na sitwasyon. Kalimutan ang tungkol sa mga taong gustong hulihin ang Little Fairy Doctor. Sa lahat ng paksayon na gustong lipulin siya bago pumutok ang Wolfall Poison Body, ang Ice River Valley lamang ang mangangailangan kay Xiaoyan na bigyan ng buong atensyon. Sa pagiging isa sa 3 lambak sa tabi ng Burning Flame Valley at Sound Valley, malamang na mas malakas pa ang Ice River Valley kaysa sa Wind Lightning Pavilion. Kaya naman, kung hindi sapat na naghanda si Xiaoyan, malamang na maabot niya talaga ang kanyang wakas sa middle region na ito. Kapag narating ko na ang gitnang rehiyon, kailangan kong mag-isip ng mga paraan upang mabilis na makolekta ang mga kinakailangang sangkap na panggamot upang matulungan si Tian Wu Zunzi na pinuhin ang isang katawan sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, sa tulong ng isang Daozun, magkakaroon ako ng karagdagang kumpiyansa kapag kaharap ang isang paksayon tulad ng Ice River Valley. Bukod dito, ang rate na nakukuha ko sa mga apoy ng hayop ay dapat ding tumaas ng kaunti. Kung hindi, ang kasalukuyang life-transforming flame na nilikha ko ay maaari lamang magpapahintulot sa akin na gamitin ang exterminating fire lotus ng isang beses. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Ang sitwasyong kinakaharap niya sa pagkakataong ito ay malamang na ang pinakamasamang sitwasyon na naranasan niya. Kaya naman, kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang pagsisikap. Dapat ko ring simulan ang pagsasanay sa natitirang 2 pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change sa loob ng 2 araw na ito. Bagamat napipilitin ako sa oras, mapalad na nakuha ko ang mana. Kung hindi, kahit na ako ito,
Napakahirap na makakuha ng paunang karunungan nito sa loob ng maikling panahon. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging malamig at mabagsik. Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang misteryosong paraan ng pagsasanay ang muling lumitaw sa kanyang isipan. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago sa sitwasyon ay naging dahilan upang lubos na maramdaman ni Xiaoyan ang kahalagahan ng lakas. Ang Ice River Valley sa kanyang harapan ay parang isang napakalaking nilalang na nahihirapan siyang malampasan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magiging madali para kay Xiaoyan na kalugan ang paksayon na ito. Kaya naman, kailangan niyang gawin ang lahat para palakasin ang kanyang mga trumpeta at ang kanyang sariling lakas. Ang oras ay dumaloy sa loob ng wormhole tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri ng isa. Sa loob ng 2 araw na ito, ang isipan ni Xiaoyan ay ganap na nabaon sa paraan ng pagsasanay ng Skyfire 3 Mysterious Change. Ang secret technique na ito ay medyo mahirap sanayin. Gayunpaman, na-practice na ito ni Xiaoyan sa loob ng maraming taon at naiintindihan na niya ito ng husto. Bukod pa rito, natanggap din niya ang mana at mga karanasan ng mga ninuno ng Burning Flame Valley, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa ilang mga detour sa panahon ng kanyang paglalakbay sa pagsasanay. Sa ilalim ng mahusay na mga kondisyong ito, ang pag-unlad ni Xiaoyan sa pagsasanay sa Skyfire 3 Mysterious Change ay napakabilis. Lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata sa gitna ng ganitong klase ng pagsasanay. Nang imulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at magising mula sa kanyang pagsasanay, nagkataon na nakita niya ang malayong bilog na kulay pilak. Nagkaroon ng makapal na spatial ripple na kumakalat mula rito. Malapit ko na bang maabot? Biglang humigpit ang kamao ni Xiaoyan habang nakatingin sa kulay pilak na bilog na liwanag. Isang makapal na lamig ang bumalot sa kanyang maitim na mga mata. Pinigilan ni Xiaoyan ang isang buntong hininga sa kanyang puso nang bigla siyang tumayo. Ang kulay jade green na glow na dumaloy sa kanyang katawan ay dahan-daang bumalik sa kanyang katawan. Ang spaceboat ay parang isang kulay pilak na sinag ng liwanag na lumipad sa lagusan sa paraang parang kidlat. Sa loob ng ilang pagkurap, lumapit ito sa lugar kung saan matatagpuan ang bilog na liwanag. Nang huminto ang matinding space ripple, ang katawan ng bangka ay mabilis na nataranta. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa mga ganitong uri ng bukol. Kalmado ang ekspresyon niya habang kinokontrol niya ang spaceboat. Gamit ang tunog ng swoosh, sumugod ito. Ang kulay pilak na bilog na liwanag ay nasa malapit sa loob ng ilang kisap. Ang kulay pilak na kinang ay lalong lumiwanag sa maitim na mga mata ni Xiaoyan. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting humigpit habang ang malamig na kislap ay kumislap sa kanyang mga mata. Nag-transform ang spaceboat sa isang silver glow. Sa isang swoosh na tunog, ito ay sumisingil sa bilog na kulay pilak at nawala. Middle Region, ako, si Xiaoyan, ay dumating na. Battle Through the Heavens. Kabanata 1067. Ye City. Ang labasan ay isang maluwag na platapormang bato. Ang plataporma ay ganap na itinayo mula sa mga batong puti ng nyebe. Ang pinakanakakagulat ay ang batong platapormang ito ay halos 100 metro ang taas. 10 malalaking batong haligi ang umalalay dito sa ganoong taas. Ang mga halijing bato na sumusuporta sa platapormang bato ay parang mga halijing sumusuporta sa langit. Sila ay lumitaw na matayog at kamanghamanghang kapag tumitingin sa malayo. Ang espasyo sa itaas ng entabladong bato na ito ay ibang-iba sa ibang mga lugar. Ito ay lumitaw na napakagulo. Ang malaking espasyo ay labis na nasira na may ilang maitim na mga bitek na malabong kumakalat mula rito. Ang pilak na liwanag ay papalabas mula sa magulong espasyong ito. Napakaraming tao ang itatapon sa labas ng espasyo sa tuwing lilito ang pilak na liwanag. Pagkatapos nito, dumaong sila sa entabladong bato sa ibaba. Ang lugar na ito ay isang wormhole transit point. Isa pang silver glow ang kumislap sa magulong espasyong iyon. Isang payat na figure ang lumitaw mula sa loob. Kaagad, dumaikit ang kanyang mga paa sa hangin habang dahan-dahang lumapag sa batong plataporma. Ang figure ng tao na ito, na iniluwa sa distorted space, ay natural na si Xiaoyan, na nagmamadaling umalis mula sa Tianhuang City. Pagkalapag sa lupa, nagpakawala siya ng buntong hininga,
at inilibot ang tingin sa paligid. Biglang bumungad sa kanyang mga mata ang pagtataka nang makita ang matayog na batong platapormang ito. Ito ba ang gitnang rehiyon? Talagang karapat-dapat itong maging gitna ng kontinente ng Dauchi. Itong wormhole transit point lang ay napakaganda na. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang masiglang stone platform. Natuklasan niya ang napakaraming figure na nakasuot ng alchemist robe at tahimik na hindi makapagsalita. Ang lugar na ito ay ang Pil Region. Ang mga bihirang nakikitang alchemist sa ibang mga lugar ay talagang karaniwan sa lugar na ito. Kamakailang balita sa gitnang rehiyon. Ang Ice River Valley ay nag-aalok ng napakataas na presyo. Ang sinumang makatagpo ng Wolfall Poison Lady o magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay makakamit ang mataas na gantimpala ng Ice River Valley. Isang sigaw ang biglang tumunog sa stone platform habang si Xiaoyan ay tahimik na bumantong hininga. Dahil dito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at sinundan ng kanyang mga mata ang pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang isang lalaking payat na may hawak na salansan ng mga papel. Pagkatapos nito, idinikit niya ang mga papel na ito sa ilang halijing bato sa platapormang bato. Napakaraming mausisa na mga manunood ang nagkukumpulan sa taong ito. Maliwanag, medyo interesado sila sa Wolfall Poison Lady na binanggit ng taong ito. Medyo madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang tinatawag na Wolfall Poison Lady ay malamang na ang tinutukoy ay ang Little Fairy Doctor. Ito ay hindi inaasahan. Ang Ice River Valley ay gumugol ng labis na pagsisikap upang hanapin ang mga bakas niya. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na payat na lalaki at kinulat ang kamay. Isang puwersa ng pagsipsip ang lumabas at sinipsip ang papel mula sa kamay ng payat na lalaki. Nilinggan niya ito at nakita niya ang ulo ng isang babae na nakaguhit dito. Bagamat malabo ang pag-iisip, masasabi ni Xiaoyan na ang drawing sa papel ay ang Little Fairy Doctor. Hihihi. Ang batang kapatid na ito ay bago sa Pil Region, tama ba? Ang babaeng ito ay may maalamat na Wolfall Poison Body. Nagdulot siya ng malaking kaguluhan sa Central Plains noon. Napakaraming paksayon ang nagsanib sanhi upang manghuli sa kanya. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas. Tumawa ang payat na lalaki sa paraang nakakapuri kay Xiao. Maaaring hindi ito maabot ng kanyang lakas, ngunit mayroon siyang matalas na paningin. Sa isang sulyap, masasabi niyang ang binatang ito na nasa harapan niya ay hindi isang taong kaya niyang masaktan. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kamay na ginamit niya sa paghawak sa papel na iyon. Nabaling ang kanyang tingin sa lalaking nasa harapan niya habang mahinang nagtanong. Balita na ang Ice River Valley ay nakipagpalitan ng suntok sa kanya kamakailan. Si Xiaoyan ay random na inihagis sa kanya ang isang bag ng mga gintong barya. Puno ng saya ang mukha ng payat na munting lalaki nang matanggap niya ang supot ng pera. Lalong tumindi ang pambabula sa kanyang mukha habang nagmamadaling sinabi. Tama ito sir. Kalahating buwan na ang nakalipas, natagpuan ng Ice River Valley ang Wolfall Poison Lady. Ang labanan ay medyo miserable. Ang Ice River Valley ay nagpadala kay Bing Yuan at Bing Fu, ang dalawang elder na ito. Ang dalawa sa kanila ay nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa paligid ng 6-star. Namilog ang mga talukap ni Xiaoyan. Dahan-dahan ding bumaba ang boses niya. Ano ang nangyari sa huli? Ang Ice River Valley ay nagpadala ng napakaraming eksperto. Gayunpaman, ang Wolfall Poison Lady na iyon ay hindi rin isang ordinaryong tao. Nagawa niyang pumatay ng napakaraming tao nang palibutan siya ng Ice River Valley. Bukod dito, nagawa pa niyang matagumpay na makatakas mula kina Elder Bing Yuan at Bing Fu. Gayunpaman, ayon sa nakuhang impormasyon, ang Wolfall Poison Lady ay dumanas ng dalawang elders, Heaven Eyes Mysterious Palm sa kabila ng pagtakas mula sa pagkubkob. Sa kasalukuyan, siya ay malubhang nasugatan. Ito ay dahil dito na hinanap siya ng Ice River Valley. Nagbigay sila ng gantimpala na mataas sa langit. Ang sinumang magbibigay ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon ay makakakuha ng gantimpala. Lalong tumindi ang lamig sa nakababang talukap ng mata ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang sinabi.
Saan ang lugar na pinalibutan ng Ice River Valley ang Wolfall Poison Lady noon? Ang Fallen God Stream sa Hilaga. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay karaniwang napapaligiran ng mga tao mula sa Ice River Valley. Hinala nila na ang Wolfall Poison Lady ay hindi tumakas ng napakalayo. Gayunpaman, hindi sila nakakuha ng anumang balita sa kabila ng paghahanap ng ganoong katagal. Matapat na sagot ng lalaking iyon. Ang Ice River Valley lang ba ang nagtatangkang makuha ang Wolfall Poison Lady? Sa orihinal, medyo maraming paksayon ang gustong kumilos. Gayunpaman, napakaraming tao mula sa Ice River Valley ang kasunod na pinatay ng Wolfall Poison Lady. Kaya naman, nauwi sa pagsasabing tiyak na mahuhuli nila ang kaawa-awang Poison Lady. Ang ibang mga paksayon ay hindi na nang ahas na mamagitan bilang isang resulta. Kaya, ang Ice River Valley ay ang tanging paksayon sa gitnang rehiyon na patuloy na humahabol sa kabaaba na Poison Lady. Walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tumatango. Ang papel sa kanyang kamay ay nagbuga ng puff sound at nag-transform sa isang kumpol ng abo na naanod pababa. Bigla din siyang tumalikod at naglakad palayo sa stone platform. Kinuha ni Xiaoyan ang mapa na ibinigay sa kanya ni Liu Qing pagkatapos niyang maglakad papunta sa gilid ng stone platform. Maingat niyang pinag-aralan ito, tinukoy ang direksyon, at ibinaling ang kanyang mga mata sa hilaga. Marahan niyang bamulong sa sarili. Hindi alintana kung Ye City man ito o ang Fallen God Stream, silang dalawa ay matatagpuan sa direksyong ito. Gayunpaman, mas malapit ang Ye City. Dapat ay maabot ko ito sa loob ng isang araw. Tila kailangan kong dagdagan ang aking bilis. Batay sa sinabi ng tao kanina, ang kalagayan ng Little Fairy Doctor ay hindi masyadong maganda. Isang layunin ng pagpatay ang umusbong sa puso ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Sa lakas ng Little Fairy Doctor, makakalaban niya ang 6-star Dao Zong kahit natanggalin niya ang selyo ng Wolfall Poison Body. Tiyak na hindi siya mapapantayan sa kabilang partido kung mayroon silang dalawang Dao Zong. Ang Ice River Valley na ito ay tila ginamit ang lahat ng kanilang mga taktika upang makuha ang Little Fairy Doctor. Ice River Valley, kung may mangyari sa kanya, ang maliit na ito ay magiging isang hindi mapagkakasunduang kaaway sa iyo. Lumakas ang layuning pumatay sa maitim na mga mata ni Xiaoyan. Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa lupa at ang kanyang katawan ay sumugod sa langit. Kaagad, nag-transform ito sa isang makulay na liwanag na sumugod sa hilagang kalangitan sa paraang parang kidlat. Ang Ye City ay hindi masyadong malayo sa kinatatayuan ni Xiaoyan. Ito ay isang araw o higit pang paglalakbay. Gayunpaman, huminto sandali si Xiaoyan nang makakita siya ng ilang lungsod sa daan dahil kailangan niyang ipunan ang Beast Flames. Dapat sabihin na ang Peel Region ay karapat-dapat na maging gitna ng rehiyon ng Central Plains o maging ang kontinente ng Daoqi. Ang mga bagay ay mas madaling mahanap sa lugar na ito kumpara sa ibang mga lokasyon. Siyempre, ang paunang kondisyon ay nangangailangan ng sapat na pera o isang bagay na interesado ang kabilang partido. Huminto si Xiaoyan sa 5 lungsod sa daan. Ang kanyang pagkuha ay hindi inaasahang sagana. Nakakuha siya ng 12 Beast Flames at nakahanap din siya ng maraming sangkap na kailangan niya para pinuhin ang isang katawan. Ang kasiya siyang karanasang ito ay naging dahilan upang ang mapanglo na ekspresyon ni Xiaoyan ay naging mas nakaka-relax. Ginamit din ni Xiaoyan ng husto ang kanyang oras sa kanyang paglalakbay upang pinuhin ang lahat ng Beast Flames na nakuha niya, maliban sa isang kakaibang itinago niya para sa iba pang gamit, sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, unti-unti niyang pinagsama ang mga ito sa binhi ng apoy na life-transforming flame, na nagpapahintulot sa binhi ng apoy na mabilis na lumawak. Sa oras na pinagsama ni Xiaoyan ang huling Beast Flame sa binhi ng apoy, isang napakalaking malalim na berdeng lungsod ang malabong lumitaw sa malayong abot tanaw. Ang lungsod na ito ay matatagpuan sa isang patag na kapatagan. Ang paligid ng lungsod ay napuno ng isang luntiang kagubatan. Maraming malalawak na kalsada ang lumalabas sa kagubatan at umaabot sa abot tanaw. Nakarating na ako. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ang lungsod na nakatayo sa loob ng kagubatan. Isang ideya ang agad na pumasok sa kanyang isipan at ang kanyang bilis ay biglang lumakas.
Ang pinuno ng Ye City ay ang Ye Clan, na dating naging prominent sa loob ng Pil Region. Siyempre, ang kasalukuyang Ye Clan ay hindi na nagtataglay ng kaluwalhasyang ginawa nito noon. Kahit na ito ang kaso, ang isang kamelyo, na malapit nang mamatay sa pagiging payat, ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Wala pa ring ibang paksayon sa loob nitong Ye City na nang ahas na pukawin ang awtoridad ng Ye Clan. Dahil ang pinuno ng lungsod na ito, ang Ye Clan ay nasa gitna mismo ng lungsod. Ang lahat ng lupain sa loob ng 1,000 metro ay ang manor ng angkan ng Ye. Karaniwan, ang isang ordinaryong tao ay hindi pinapasok dito. Ang mga depensa ng lugar na ito ay napakahigpit din. Siyempre, ito ay nangyari lamang para sa isang ordinaryong eksperto. Siguradong hindi ko iyon papakasalan ang kalokohang kaudan na iyon. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng meeting room ng Ye Clan. Galit na umiiyak ang isang babaeng nakaasol na damit. Ang kanyang katanji tanging, magandang mukha ay puno ng galit sa sandaling ito. Kalokohan. Isang matandang lalaki na may berdeng damit sa loob ng meeting room ang lumubog habang sinabi niya. Ito ay hindi tulad ng hindi mo alam kung anong uri ng sitwasyon ang Ye Clan. Ang Cao Clan ay isa rin sa 5 dakilang clan. Sila ay isang perpektong tugma para sa ating Ye Clan. Bukod dito, si Cao Dan ay isang bihirang alchemist henyo sa Cao Clan. Sa pagpapakasal sa kanya, hindi mo lamang mapipigilan ang panganib ng Ye Clan na maalis sa 5 dakilang angkan, ngunit makakahanap ka rin ng magandang pamilyang mapapangasawa. Kahit na talagang pakasalan ko si Cao Dan, sa palagay mo kaya nating lutisin ang krisis na ito. Ang angkan ng Cao ay puno ng ligaw na ambisyon. Matagal na nilang gustong lamunin ang ating Ye Clan. Sa paggawa nito, hinahatid mo lang ang iyong sarili para kainin. Galit na sagot ng babaeng nakaasol ang damit. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkapurol ng matanda na nakasuot ng berde. Agad siyang nagsalita sa malalim na tinig. Kung hindi ito gumana, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang dapat nating gawin? Huwag mong sabihin sa akin na plano mong umasa sa kahit anong henyo mula sa Jianan Academy na sinasabi mo para pumunta at iligtas tayo. Talagang sobra mong pinahahalagahan ang taong iyon. Ang panganib na kaharap ng ating Ye Clan ay hindi isang bagay na maaaring alisin ng isang random na pusa at aso. At saka, maiisip mo na ang taong iyon ng matagal na panahon. Na matagal na siyang nawala saan siya kukuha ng lakas ng loob na lumapit at makialam sa ganoong bagay. Saglit na napuruhan ang nakaasol na babae matapos marinig ito. Sa ilang sandali, wala siyang mahanap na salita para pabulaanan siya. Ang ilang random na pusa at aso ay hindi rin interesado sa pagtulong sa iyong lutisin ang anumang krisis. Habang walang imak ang babaeng nakasuot ng asol, isang malamig at walang pakialam na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa malaking bulwagan. Ang pamilyar na boses ay nananatili sa tainga ng babaeng nakasuot ng asol. Nagulat siya noong una bago siya lumingon na puno ng saya ang mukha. Isang hindi sinasadyang kagalakan ang napasigaw nang makita niya ang batang figure na dahan-daang lumitaw sa pasukan ng bulwagan. Big Brother Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1068. Ye Clan. Isang malamultong figure ang dahan-daang lumitaw sa pasukan ng malaking bulwagan habang ang isang pares ng walang pakialam na tingin ay dumaan sa lahat ng tao sa loob. Pagkatapos nito, ang mga mata ay huminto sa babaeng nakaasol na damit. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang uminit habang ang kanyang boses ay patuloy na naglalaman ng kalungkutan. Xinlan, bakit nangyari ito? Ang babaeng nakasuot ng asol ay malinaw na si Xinlan, na nanguna sa grupo ni Xiaoyan sa Central Plains. Mukhang naunawaan niya ang kahulugan ni Xiaoyan nang sabihin niya ang mga salitang ito. Lumamlam ang kanyang magandang mukha habang mahinang nagsalita. Pasensya na. Si Xiaoyan ay unti-unting naging kalmado pagkatapos makita ang malungkot na hitsura ni Xinlan. Hindi siya masyadong malakas. Bukod dito, tila ang Ye Clan ay kasalukuyang wala sa napakagandang kalagayan. Kahit na makumbinsi sila ni Xinlan na tulungan ang Little Fairy Doctor, malamang na hindi sila magkakaroon ng kakayahang gawin iyon. Sino ka? Naglakas loob ka talagang pumasok sa Ye Clan ko. Kakarinig pa lang ng boses ni Xinlan nang lumubog ang ekspresyon ng isang matandang lalaki sa malaking bulwagan.
Tumayo siya at inis na iniyakan si Xiaoyan. May ilang iba pang matatanda sa loob ng Ye Clan sa tabi niya. Nakatingin din sila kay Xiaoyan na may katulad na galit na mga mata. Ang ilan sa mga medyo nakababatang henerasyon ay nagtataglay ng isang maningning na ekspresyon sa kanilang mga mata. Kahit na ang Ye Clan ay kasalukuyang humihina, ito ay wala sa isang estado kung saan sino man ay maaaring pumunta at pukawin sila. Bukod dito, ang taong ito ay talagang isang kabataang lalaki na kasing edad nila. Napatingin si Xiaoyan sa matandang ito. Isa lang siyang one-star daw Zhang. Bukod dito, sa hitsura ng upuan na inookupahan niya, ang kanyang posisyon sa loob ng Ye Clan ay dapat na medyo mataas. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni Xiaoyan. Ang tanging nasa malaking bulwagan na nakakuha ng atensyon ni Xiaoyan ay ang matanda na nakasuot ng berde at nakaupo sa upuan ng pinuno. Kung titingnan ang maringal na aura na nakapaligid sa kanya, malamang na ang taong ito ay isang anim na bituin na si Dao Zhang. Sumunod ka sa akin, dalhin mo ako sa kanya. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan kay Xinlan habang nagsasalita siya ng malamig na boses. Kinagat ni Xinlan ang kanyang mga pilak ng ngipin nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, tumanggaw siya ng mariin. Pinangunahan niya ang Little Fairy Doctor at Xiaoyan sa Central Plains, ngunit hindi sila binigyan ng proteksyon. Sa halip, wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman nang ang munting diwata na doktor ay nahulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Ikaw bastos na binata. Ang matandang iyon na sumigaw ng galit kanina ay may mas galit na ekspresyon nang tuluyan siyang hindi pinansin ni Xiaoyan. Marahas na hamampas ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. May narinig na putok at ang matigas na mesa ay nabasag ng pulbos. Kaagad niyang iwinagayway ang kanyang manggas at ang upuan sa likod niya ay nagdala ng ligaw at marahas na puwersa habang ito ay bumaril patungo kay Xiaoyan. Si Xiaoyan ay ganap na walang ekspresyon. Kapag ang kahoy na upuan ay pumasok sa loob ng isang 10 talampakan radius, ang isa ay maaaring marinig ang isang muffled puff tunog. Nang walang anumang paunang babala, ito ay naging maitim na abo na nagkalat. Baka sa mukha ng maraming tao ang pagtataka nang makita nila ang eksenang ito. Maliwanag, hindi nila inaasahan na ang kabataang ito ay nagtataglay ng gayong kasanayan. Kaya talagang nagtataglay ka ng ilang kakayahan. Hindi ka takatakang maglakas loob kang kumilos ng may kapangahasan sa aking Ye Clan. Gayunpaman, ang matandang ako ang magtuturo sa iyo, ang nakababatang henerasyong ito, kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa iyong nakatatanda. Naningkit ang mata ng matandang iyon nang makita ang upuang kahoy na sinusunog sa kakaibang paraan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya. Bumalandra ang galit sa kanyang mga mata nang tumuntong ang kanyang paa sa lupa. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay sumugod patungo kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Ang isang alon ng kakaibang berdeng apoy ay lumabas mula sa kanyang nangungunot na mga kamay. Ika-4 na Elder, tumigil ka. Nagmamadaling sumigaw si Xinlan. Isang pamumutla ang nahayag sa kanyang magandang mukha nang makita niyang umaatake ang matandang ito ayon sa gusto niya. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ng ika-4 na Elder na iyon ang kanyang boses. Medyo mainitin ang ulo niya. Ang sitwasyong kinakaharap ng Ye Clan ay naging dahilan din ng pagkairite niya. Ngayon, isang kabataang lalaki, na lumitaw mula sa kung saan, ay nangahas na tumalon sa kanya. Paanong hindi siya magagalit? Big Brother Xiaoyan, umalis ka dali. Nagmamadaling lumingon si Xinlan kay Xiaoyan at sumigaw nang makita niyang hindi huminto ang pang-4 na Elder. Maaaring wala sa magandang sitwasyon ang Ye Clan ngayon ngunit nakagawa pa rin sila ng 2 hanggang 3 elite na Dao Zhang. Kung talagang gusto nilang mahuli si Xiaoyan, malamang na mahihirapan siyang tumakas dahil sa kanyang lakas. Hindi rin pinansin ni Xiaoyan ang sigaw ni Xinlan. Napatingin ang mga mata niya sa matanda na papunta sa may mainit na hangin. Isang lamig ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Sa ngayon, sobrang sama rin ang mood niya dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng Little Fairy Doctor. Ang matandang lalaki na ito ay talagang kumatok sa kanyang pagnanais na manakit. Brat, kapag nahuli na kita, ihahatid kita sa mga nakatatanda mo para turuan ka ng maayos. Ang pang-4 na figure ng Elder ay kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan habang maraming mga tingin,
na nagbabalak na manood ng isang palabas, na nanunood. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom at kulay berde, mabangis na apoy ang lumitaw. Pagkatapos nito, ang kanyang kamao ay walang awa na ibinaba pasulong. Ang suntok na ito ay hindi nagtataglay ng anumang mga imahinatibong galaw. Gayunpaman, ang maringal na puwersa nito ay nagdulot ng mababang, malalim na sonic boom na lumitaw. Ang kamao ng apoy ay mabilis na pinalaki sa maitim na mga mata. Kasabay nito, marahang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay at dahan-dahan itong ibinuka. Bang! Ang kamao mula sa ikaapat na elder ng angkan ng Ye, na naglalaman ng kulay berdeng apoy, ay bumasag sa palad ni Xiaoyan sa harap ng lahat ng mga mata sa loob ng malaking bulwagan. Gayunpaman, bago pa man mailabas ang anumang tagay, ang mga mukha ng lahat ay naging matigas nang matuklasan nila na ang payat, mahinang hitsura, binata ay hindi gumagalaw. Bukod dito, ang kumpol ng berdeng kulay na apoy sa kamao ng ikaapat na elder ay tila nakatagpo ng isang bagay na nakakatakot nang madikit ito sa palad ni Xiaoyan. Napatay ito sa harap ng maraming natulala na mga mata. Natahimik ang buong malaking bulwagan sa sandaling ito. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Ye Clan, na kanina pa natutuwa. Bakas sa mga mata nila ang hindi paniniwala. Kahit na ang pang-apat na elder ay hindi ang pinakamalakas sa Ye Clan, siya ay sa pinakakaunti ay isang elite na si Dao Zhang. Maging sa Ye Clan, halos walang makakatanggap ng malakas na pag-ataking ito ng kanyang. Kung ito ay tungkol sa pagtuturo ng isang aralin, talagang hindi ka kwalipikadong gawin iyon. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay walang pakialam habang nakatingin sa matandang nasa harapan niya, na ang ekspresyon ay nagbago ng husto. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Bahagyang umikot ang palad niya at biglang nanginag. Bang! Isang nakakatakot na ligaw, marahas na lakas ang lumabas sa braso ni Xiaoyan na parang agos ng manginig ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, inilipat ito sa katawan ng pang-apat na elder ng Ye Clan. Grog! Ang nakatagong puwersa na naglalaman ng Heavenly Flame ay sadyang winasak ang lahat ng depensa ng ikaapat na elder. Namutla agad ang mukha niya. Tila nataman ng malakas na suntok ang kanyang katawan nang lumipad siya ng paatras at malakas na nabangga sa isang malaking haligi sa bulwagan. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik sa harap ng gulat na mga mata ng lahat. Ang orihinal na tahimik, malaking bulwagan ay natahimik nang tumingin sila sa pang-apat na elder, na bumagsak matapos dumura ng dugo. Maging si Xinlan ay hindi sinasadyang tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang maliit na bibig. Natulala ang mukha niya. Noong nakaraan, alam niya na si Xiaoyan ay nagtataglay ng kakayahang makipaglaban sa isang elite na Dao Zhang. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi niya nagawang gumamit lamang ng palad para hampasin ang isang piling tao na si Dao Zhang hanggang sa dumura siya ng dugo. Wala pang isang taon. Pero ganito na siya kalakas. Nakatitig ang mga mata ni Xinlan sa walang pakialam na mukha ni Xiaoyan. Isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi walang dahilan na ang Ye Clan ay tumanggi hanggang sa ganoong estado. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Sinulyapan niya ang pang-apat na elder, na bumagsak sa lupa, bago tumingin sa paligid ng bulwagan. Pagkatapos nito, umiling siya at ibinaling ang kanyang mga mata kay Xinlan. Tara na, tumigil ka. Dalawang galit na galit ang tumunog sa sandaling tumunog ang boses ni Xiaoyan. Agad namang tumayo ang dalawang matandang lalaki. Ang dalawang taong ito ay mga piling Dao Zhang din. Ang kanilang lakas ay medyo mas malakas kaysa sa taong kanina. Ang kanilang mga lakas ay dapat na nasa paligid ng isang 3-star Dao Zhang o higit pa. Ang dalawang tao na tumayo sa pagkakataong ito ay hindi kasing ingat ng pang-apat na elder na iyon. Sa halip, galit na galit silang tumingin kay Xiaoyan. Iginalaw nila ang kanilang mga katawan at hinaranggan ang labasan. Itong batang kaibigan, ito ang Ye Clan namin. Isinasantabi mo ang iyong pagpasok sa lugar na ito, kasalukuyan mong nasugatan ang isang elder ng aming angkan. Ang bagay na ito ay hindi mabibigyang katwiran, tama ba? Bagamat ang Ye Clan namin ay kasalukuyang humihina, hindi nito tatanggapin ang pananakot ng iba sa ganoong paraan. Ang nakaberdeng damit, matandang nasa upuan ng pinuno,
na hindi nagsalita mula nang lumitaw si Xiaoyan ay dahan-daang bumuka ang kanyang bibig at nagsalita sa malalim na boses sa sandaling ito. Bahagyang natuwa ang mga mukha ng lahat ng naruroon nang makita nilang ibinuka ang bibig ng matandang ito na nakasuot ng berdeng damit. Bilang haligi ng kasalukuyang Ye Clan, nagtataglay pa rin siya ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng Pil Region sa kabila ng pagbaba ng Ye Clan. Hindi ako ang unang umatake. At saka, may gagawin pa ako. Kailangang umalis si Zinlan kasama ko ngayon. Sa kasalukuyan ay wala akong oras para samahan ka sa anumang bagay. Bumaling ang mga mata ni Xiaoyan sa nakaberdeng damit, matandang lalaki sa upuan ng pinuno habang galit na galit siyang sumagot. Ang yabang na brat. Ang mga ekspresyon ng dalawang Ye Clan elders, na hamarang sa landas ni Xiaoyan, ay lumubog ng tumunog ang mga salitang ito. Agad silang sumigaw. Medyo pangit ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng berde. Sinabi niya. Si Zinlan ay miyembro ng aking Ye Clan. First Elder, Kuya Xiaoyan ang binanggit ko noon. Sa tulong niya, ang Ye Clan ay tiyak na muling makakapasok sa Pil Tower Elder Seat. Mukhang ayaw ni Zinlan na makita ang relasyon sa pagitan ng Ye Clan at Xiaoyan na masyadong lumala habang siya ay nagmamadaling sumigaw. Medyo nagulat ang matanda na nakasuot ng berdeng lalaki nang marinig niya ang mga salita ni Zinlan. Agad siyang kumunat ang noo habang nakatingin kay Xiaoyan. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Sa murang edad, paano siya magiging tagapagligtas ng Ye Clan gaya ng binanggit ni Zinlan? Hindi na kailangang magsabi pa. Mayroon akong sariling opinyon tungkol sa bagay na ito. Ang matanda na may berdeng damit at mahinang nagsalita. Agad siyang tumingin kay Xiaoyan at sinabing, itong batang kaibigan, kung ikaw talaga ang katulong na inimbitahan ni Zinlan, mangyaring pansamantalang manatili sa Ye Clan at payagan kaming gampanan ang aming tungkulin bilang isang host. Ang mga salitang ito ay maaaring mailagay ng maganda, ngunit ang kanilang intensyon ay pigilan si Xiaoyan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan. Nakatitig ang kanyang tingin sa matanda na may berdeng damit habang sinabi niya. Hindi ako interesadong tulungan ang iyong Ye Clan. Kung hindi dahil kay Zinlan, hindi ko rin gugustuhing pumunta sa lugar na ito. At saka, mayroon akong dapat ayusin ngayon at wala akong oras na sayangin sa iyo. Kailangang umalis si Zinlan kasama ko ngayon. Lumitaw ang galit sa mga mata ng matanda na nakasuot ng berde nang makita niyang ayaw sumuko ni Xiaoyan. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Kung ganoon, hayaan ang matandang ito na subukan at tingnan kung mayroon kang kakayahan at mga kwalifikasyon na gawin iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1069. Nasaan? Isang madilim na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan nang makita niyang tumayo ang matanda na nakasuot ng berde. Umalis ka dali. Nagbago rin ang ekspresyon ni Zinlan habang nagmamadaling lumingon kay Xiaoyan at nagutos. Ang dalawang elder na hamarang sa landas ng pag-urong ni Xiaoyan ay tila narinig ang kanyang mga salita. Dahan-daang lumabas si Dao Qi mula sa kanilang mga katawan. Isang malamig na ngiti ang makikita sa kanilang mga mukha. Kung talagang kaibigan ka ni Zinlan, mangyaring manatili sa angkan ng Ye para sa ilang sandali. Baka magkaroon pa tayo ng maayos na talakayan. Ang mga mata ng matandang nakasuot ng berdeng damit ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang nagsasalita ito sa malalim na boses. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Ang kasalukuyang siya ay nag-aalala lamang sa sitwasyon ng Little Fairy Doctor. Saan siya makakahanap ng oras para mag-abala tungkol sa kung ano man ang Ye Clan? Sundan mo ako. Bumaling ang tingin ni Xiaoyan kay Zinlan habang nagsasalita siya. Pagkatapos nito, tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan ng bulwagan. Ang dalawang Ye Clan's elders, na nakaharang sa pinto, ay tuluyang hindi niya pinansin. Ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagkagulat ni Zinlan. Tumingin siya sa likod nito at alam niya na kung hindi siya susunod sa kanya, malamang na hindi na mag-aalala si Xiaoyan tungkol sa pangakong ibinigay nito sa kanya. Isang pagpupumiglas ang sumilay sa mukha ni Zinlan nang maisip niya ito. Bigla niyang kinagat ang kanyang mga pilak na ngipin, tumalikod at sumunod malapit sa likod ni Xiaoyan. Kabastusan. Agad na bumalot ang galit sa mga mukha ng dalawang Ye Clan elder na nakaharang sa labasan nang makita nila ang pagmamataas ni Xiaoyan.
Isang malamig na sigaw ang kanilang pinakawalan at sabay-sabay na umatake ang dalawa. Ang kanilang mga kamay ay naglalaman ng malakas na puwersa habang nakahawak sila sa mga balikat ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan sa harap ng pag-atake ng dalawang 3-star Daozang. Pinitik niya ang kanyang daliri at kumislap ang isang silver glow. Agad na lumitaw ang isang kulay pilak na figure. Klang! Ang dalawang matalas na agila kuko na kamay ng Elder ay sumugod sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, mabigat silang nabangga ng pilak na figure. Isang metal na tunog at pati na rin ang mga sparks ay ibinubugan ng magkadikit ang magkabilang panig. Ang pakikipag-ugnay na ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng dalawang Elder. Bago sila maka-atres, gayunpaman, isang pares ng kulay pilak na metal na mga braso ang tumagos sa pilak na glow habang nagpapakita ng mga after images. Walang awa silang dumapo sa kani-kanilang dibdib ng dalawang ito sa sobrang bilis na hindi sila makapag-react. Grog. Ang kulay pilak na metal na mga kamao ay walang anumang maringal na Daochi. Gayunpaman, nagpakawala ito ng nakakagulat na pinsala ng dumapo ang mga kamao sa katawan ng dalawang Elder. Pareho silang lumipad pabalik na parang mga saranggola na may putol na tali. Sa wakas, napilitan silang lumabas ng bulwagan. Dalawang subo ng sariwang dugo ang tumalsik kaagad pagkatapos. Ang loob ng bulwagan ay muling natahimik habang ang lahat ay nakatingin sa dalawang matanda, na biglang pinalipad mula sa malaking bulwagan. Napakaraming tao ang tahimik na nakasubo ng laway. Maraming gulat na mga mata ang huminto sa kulay pilak sa tabi ni Xiaoyan. Kasunod ng unti-unting pagkawala ng silver glow na ito, dahan-daang nahayag ang isang kulay pilak na figure. Ito na ang huling pagkakataon. Sa susunod, hindi na ako magpapakita ng anumang awa. Nakaharap ang likod ni Xiaoyan sa mga tao mula sa angkan ng Ye. Ang kanyang boses ay naglalaman ng ilang ice-cold killing intent. Ang paulit-ulit na mga hadlang ay unti-unting nauubos ang kanyang pasensya. Unti-unting naging solemn na ang madilim na ekspresyon ng matanda na nakasuot ng berdeng lalaki sa upuan ng pinuno. Ang kanyang mga mata ay matamang tumitig sa ganap na kulay pilak na figure ng tao sa tabi ni Xiaoyan. Nakaramdam siya ng delikadong pakiramdam mula sa katawan nito. Sa kasalukuyan, ang Earth Demon Puppet ay walang alinlangang napalakas ng husto pagkatapos masipsip ang Peel Lightning sa Burning Flame Valley. Ayon sa hula ni Xiaoyan, dapat itong makipaglaban ng direkta laban sa isang pitong bituin na si Daozang. Ang unang elder na ito ng Ye Clan ay isa lamang 6 na bituin na si Daozang. Imposibleng maging katapat niya ang Earth Demon Puppet. Ito ay isang puppet. Ang mga mata ng matanda na may berdeng damit ay huminto sa Earth Demon Puppet saglit. Sa wakas, tila may natuklasan siya. Naningkit ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang nagsasalita, nakatingin kay Xiaoyan ng may pagtataka habang ginagawa niya iyon. Hindi sumagot si Xiaoyan. Ikinaway niya ang kanyang manggas at muling inimbak ang Earth Demon Puppet sa kanyang storage ring. Hiniling niya, maaari ko na bang isama si Xinlan ngayon? Mahigpit na sumimangot ang matanda na nakasuot ng berde. Nakatuon ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Ang misteryosong binata na ito ay hindi lamang nakarating sa klase ng Daozang sa murang edad, ngunit mayroon din siyang isang papel na may lakas na nakakabighani. Mukhang kahanga-hanga ang background niya. Hindi katakataka na si Xinlan ay palaging kumpiyansa kapag nagsasalita tungkol sa kanya. Ang matandang ito ay si Yezong, ang first elder ng Ye Clan. Ang batang kaibigan ba na ito ay nagngangalang Xiaoyan. Ang kadiliman sa mukha ng matandang lalaki na may berdeng damit ay dahan-daang binawi habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan ay sapat na para mayanig ang kasalukuyang Ye Clan. Kaya naman, malinaw na mas magalang ang kanyang tono kaysa kanina. Tumanggo si Xiaoyan ngunit ayaw niyang manatili ng matagal. Itinaas niya ang kanyang paa at naglakad palabas ng hall. Saglit na nag-alinlangan si Xinlan sa kanyang likuran bago ibinaling ang kanyang ulo kay Yezong. Sinabi niya, "First Elder, babalik ako kapag naayos na ni Big Brother Xiaoyan ang kanyang mga isyu." Nagmamadaling sinundan ni Xinlan si Xiaoyan pagkatapos sumagot sa kanya. Napalaki ang bibig ni Yezong nang makita ang sitwasyong ito. Gayunpaman,
Isang buntong hininga lang ang nailabas niya. Hindi na siya nagsalita at hinayaan na silang dalawa na umalis. First Elder. Ang pang-apat na Elder, na natalo ni Xiaoyan sa isang palad, ay umakyat sa kanyang mga paa sa sandaling ito at tumingin kay Yezong. Kinawayan ni Yezong ang kanyang kamay at bumuntong hininga. Kalimutan mo na, hayaan mo na silang umalis. Maaaring hindi ordinaryong tao ang Xiaoyan na ito. Maaaring kailanganin na talaga siyang umasa ng Ye Clan sa pagkakataong ito. Paano ito? Maaaring siya ay napakalakas, ngunit ang kaunting lakas na ito ay malayo sa sapat para sa pagpayag sa ating Ye Clan na makapasok sa upuan ng Peel Tower Elders. Hindi ba inilalagay ang ating pag-asa sa isang tao na ang background ay hindi natin alam ng kaunti? Ang ikaapat na Elder na iyon ay nag-alinlangan sandali bago nagsalita. Wala tayong pagpipilian. Sa kasalukuyan, napakaraming malakas na paksayon ang nakatutok sa ating Ye Clan. Kung hindi tayo gagawa ng anumang hakbang, malamang na ang Ye Clan ay talagang matatapos. Umiling si Yezong at walang magawang nagsalita. Ngayon, umaasa tayo na ang binatang ito na tinatawag na Xiaoyan ay talagang kasing kakayahan ng inilarawan ni Xinlan. Bukod dito, malamang na ang bagay ngayon ay nagbigay sa kanya ng masamang impresyon sa ating Ye Clan. Ito rin ay isang bagay na nakakasakit ng ulo ko. Hinawakan ni Xiaoyan ang braso ni Xinlan matapos siyang akayin palabas ng Ye Clan. Lumipad siya palabas ng lungsod. Ilang sandali pa, sa wakas ay huminto siya sa tuktok ng bundok sa labas ng lungsod. Dapat alam mo ang bagay tungkol sa Little Fairy Doctor, tama ba? Agad na nagtanong si Xiaoyan sa malalim na boses pagkatapos mapunta sa tuktok ng bundok. Bahagyang tumango si Xinlan. Kinagat ng likod ng kanyang mga ngipin ang kanyang ibabang pulang labi habang mahinang nagsabi. Noon, matagumpay kaming nakalabas ng wormhole ni Old Sister Little Fairy Doctor, Ziyan, at ako. Pagkatapos nito, gumugol kami ng ilang buwan upang marating ang rehiyon ng Peel. Pagdating namin sa Peel Region, isang immoral na paksayon na tinatawag na Yoxian Gate ang nakatutok sa Old Sister Little Fairy Doctor dahil sa kanyang kagandahan. Sa kanyang galit, pinatay niya ang lahat sa pangkat na iyon. Gayunpaman, ang pinuno ni Yoxian Gate ay isa ring elite na Daozang. Bagamat namatay siya sa mga kamay ni Old Sister Little Fairy Doctor, nagkaroon din siya ng ilang mga pinsala. Nagkataon, ito ay nagresulta sa paghina ng selyo at ang Wolfall Poison Body ay sumabog. Sa wakas, siya ay natuklasan ng isang tao. Ang Wolfall Poison Body ay isang representasyon ng sakuna sa rehiyon ng Peel dahil nagkaroon ng ilang mga sakuna na nalikha bilang resulta ng pagsabog ng Wolfall Poison Body. Sa makatuwid, ang balita ng Wolfall Poison Body ay kumalat lamang ng maraming mga paksayon ang umatake sa kanya. Ang Ice River Valley ay ang pinaka-aktibo. Gayunpaman, ang kanilang intensyon ay hindi upang sirain ang Wolfall Poison Body. Sa halip, nais nilang makuha ang espesyal na katawan na ito dahil ang Ice River Valley ay gustong mangolekta ng iba't ibang uri ng kakaibang katawan. Pagkatapos nito, gagamit sila ng isang espesyal na paraan upang ilipat ang kaluluwa ng isang dalubhasa sa loob ng lambak sa katawan. Kaya, makukuha nila ang ilang kakayahan sa kanyang katawan. Unti-unting naging madilim at seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Xinlan. Ang Ice River Valley na ito ay talagang hindi magandang bagay. Noon, ang lugar na pinagtatagwan ng Little Fairy Doctor ay natuklasan ng Ice River Valley. Pagkatapos nito, nakipagpalitan siya ng suntok sa mga eksperto ng kabilang partido at nagtamo ng malubhang pinsala. Big Brother Xiaoyan. Walang silbi si Xinlan. Wala man lang akong maitutulong. Namula rin ang mga mata ni Xinlan nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Sinisi niya ang kanyang sarili sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Kinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo ito kasalanan. Dapat mong malaman kung nasaan ang Little Fairy Doctor ngayon, di ba?" "Oo, natanggap ko ang impormasyon na ipinadala sa akin ni Old Sister Little Fairy Doctor." Gayunpaman, ang lugar na iyon ay kasalukuyang napapaligiran ng mga eksperto mula sa Ice River Valley. Hindi man lang ako makapasok. Tumango si Xinlan at sinabi, "Nasaan ito?"
Fallen God Stream. Talagang lugar iyon. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nagsalita sa mahinang boses. Kahit na ang Big Sister Little Fairy Doctor ay tumakas mula sa pagkubkob ng Ice River Valley, siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala at hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang Fallen God Stream ay napaliligiran na ng Ice River Valley. Maaaring komplikado ang lupain doon ngunit sandali na lamang bago siya matagpuan. Mahinang sinabi ni Zinlan kay Xiao. Ano ngayon ang gagawin mo, Big Brother Xiao? Ano pa ang magagawa ko? Tumayo si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa hilaga habang ang isang siksik at malamig na kislap ay sumilay sa kanila. Pumunta sa Fallen God Stream. Kung ganoon, ako ang manggaguna sa iyo. Alam ko kung paano mahahanap ang Big Sister Little Fairy Doctor kapag nakapasok na ako sa Fallen God Stream. Kinagat ni Zinlan ang kanyang mga ngipin at ipinaalam sa kanya. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Kaagad, tila may naalala siya at nagtanong. Tama, nasaan si Ziyan? Nakasunod ba siya sa tabi ng Little Fairy Doctor? Ziyan. Nagulat si Zinlan nang marinig niya ito. Agad siyang nagpakawala ng mapait na tawa. Nawala siya hindi nagtagal pagkarating namin sa Peel Region. Nawawala. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi rin siya mailalarawan na nawawala. Nag-iwan siya ng mensahe para sa amin na may bigla siyang naramdaman at gusto niyang umuwi. Umuwi. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Ang pagkakakilanlan ni Ziyan ay palaging isang misteryo. Gayunpaman, malabo na mahulaan ni Xiaoyan na ang kanyang pagkakakilanlan ay talagang napakalakas. Iniisip niya kung nasaan ang tinatawag niyang bahay. Sana ay maayos ang babaeng iyon. Ngayon, maghihintay na lang tayo hanggang sa malutas ang mga problema ng Little Fairy Doctor bago siya mahanap. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Muli niyang hinawakan si Zinlan at ginalaw ang kanyang katawan, nagmamadaling pumunta sa hilagang kalangitan habang ginagawa niya iyon. Kailangan niyang mahanap ang Little Fairy Doctor sa lalong madaling panahon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1070. Falling God Stream. Ang Fallen God Stream ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Peel Region. Ang lupain ng lugar na ito ay komplikado sa paglitaw ng lupain na parang nahak ng isang humongous axe, na bumubuo ng maraming mga crack lines sa proseso. Ang bawat bitik ay higit sa 10,000 talampakan ang haba. Bukod dito, ang mga batis ng bundok na ito ay napakalalim din. May lasong fog na tumagos dito. Hindi mabilang na mga nakamamatay na nakal-alasong nilalang ang naruroon. Ang kapaligiran ay lubhang kakilakilabot. Maaari itong ituring na isang mapanganib na lugar sa rehiyon ng Peel. Sa normal na mga pangyayari, bihira ang sino mang pumupunta sa Fallen God Stream na ito maliban sa mga may espesyal na pangangailangan. Gayunpaman, dahil sa usapin ng Woeful Poison Body, ang orihinal na tiwangwang na Fallen God Stream ay mabilis na naging masigla. Ang mga tao sa Central Plains ay may malalim na alaala sa Woeful Poison Body. Noong nakaraan, lumitaw ang ilang mga tao na nagtataglay ng Woeful Poison Body. Gayunpaman, ang lahat ng mga taong ito ay nagdulot ng sakuna sa Central Plains nang walang pagbubukod. Saan man dumaan ang Woeful Poison Body, ang buhay ay titigil sa pag-iral, ang lahat ay magiging tahimik. Ang mga maiikling pariralang ito ay inilarawan na kung gaano kakilakilabot ang nakalulungkot na katawan ng lason ng ito ay pumutok. Marahil ang paglikha ng ganoong uri ng sakuna ay hindi ang orihinal na layunin ng mga nagtataglay ng Woeful Poison Body. Gayunpaman, kapag pumutok ang Woeful Poison Body, kakagatan nito ang may-ari at kontrolin ang katawan, nagagawin itong gumagalaw na Poison Fog Machine. Sa harap ng napakalakas na lason, kahit na ang ilang piling Daozang ay haantong sa isang kahabag-habag na kapalaran kung malalanghap nila ito ng labis sa kanilang mga katawan. Noong panahong iyon, ang bawat pagsabog ng Woeful Poison Body ay magdudulot ng pagkawala ng malaking bilang ng mga piling Daozang sa Central Plains. Naulit ito ng ilang beses, na naging dahilan upang ang kakilakilabot na reputasyon ng Woeful Poison Body ay malalim na nakatatak sa puso ng lahat ng nasa Central Plains. Dahil din sa takot nitong Woeful Poison Body kung kaya't maraming paksayon ang kumilos nang marinig nila ang isang Woeful Poison Body na lumitaw.
Nais nilang sirain ang nakalulungkot na katawan ng lason bago ito tuluyang pumutok. Ang Ice River Valley ang pinakamalakas sa mga paksayon na ito. Bagamat maraming tao ang nakakaalam na gusto nilang makuha ang nakalulungkot na katawan ng lason, walang pumipigil sa kanila dahil sa sobrang lakas na taglay nila. Bukod dito, pagkatapos na patayin ng Little Fairy Doctor ang napakaraming tao mula sa Ice River Valley, lumala ang sama ng loob sa pagitan ng magkabilang panig. Ang Ice River Valley na ito ay nagsabi sa labas ng mundo na gusto nila siyang patayin. Gayunpaman, kung siya ay talagang mapunta sa kanilang mga kamay, malamang na ang mga tagalabas ay mahihirapang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Gayunpaman, ang Peel region na ito, na matagal ng kalmado, ay naging isang kaguluhan dahil sa Wolfo poison body na ito. Sa kasalukuyan, hindi mabilang na bilang ng mga tao ang dumagsa sa Fallen God Valley na may layuning hanapin ang Wolfo poison body sa loob nito. Karamihan sa mga taong ito ay naaakit sa mataas na presyo ng Ice River Valley. Siyempre, mayroon ding ilan sa kanila na nag-iisip na sirain ang Wolfo poison body. Ano man ang uri ng pag-iisip ng mga taong ito, ang kasalukuyang Fallen God Valley ay walang alinlangan na naging buhay na lugar sa Peel region. Ang Fallen God Stream ay hindi masyadong malayo sa Ye City. Sa bilis ni Xiaoyan, gumugol lang siya ng isang araw o higit pa bago marating ang buhay na lugar na ito kahit na dinala si Zinlan. Dahan-daang dumaong sina Xiaoyan at Zinlan sa matayog na tuktok ng bundok. Nakatingin ang kanyang tingin sa malayo. May malawak na kapatagan na natatakpan ng mga pira-pirasong bato sa harapan niya. Hindi mabilang na bilang ng maitim na linya ang naruroon sa kapatagan. Ang mga bitek na ito ay parang mabangis na bibig ng mga demonyo na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nito, pinalawak sila sa malayo. Ang ganitong uri ng malayong itim na kulay ay naging sanhi ng lamig ng puso ng isang tao. Ang mga kapatagan ay napuno ng ilang napakalaking pira-pirasong bato. Ang mga malalaking batong ito ay parang isang batong bundok. Madilim ang kulay ng kanilang mga katawan at ilang itim na hamog ang nananatili sa kalangitan sa buong taon. Ang poison fog na ito ay tumaas mula sa pagitan ng mga batis ng bundok na tinakpan ang buong kalangitan sa itaas ng kapatagan pagkatapos na maypan sa loob ng maraming taon. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga mata na binaril niya sa malayo. Napatingin siya sa kapatagang nasa harapan niya. May mga makapal na tao doon. Bukod dito, ang mga taong ito ay patuloy na bumubuo ng mga grupo habang sila ay sumulong sa Fallen God Stream. Maliwanag, balak nilang hanapin ang mga bakas ng Little Fairy Doctor. Ito ba ang Fallen God Stream? Ito ba ay talagang mapanganib? Gayunpaman, ang isang taong may espesyal na konstitusyon ng Little Fairy Doctor ay parang isda na naghahanap ng tubig sa lugar na ito. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin, tumango, at hinusgahan ang sitwasyon. Tumango din si Zinlan. Agad niyang sinabi, Big Brother Xiaoyan, ang kalangitan ng Fallen God Stream ay natatakpan ng poison fog. Sa makatuwid, hindi tayo makakalipad. Makakapasok lamang tayo mula sa Fallen God Stream sa ibaba. Ito ang tanging daan patungo sa Fallen God Stream. Gayunpaman, may mga eksperto mula sa Ice River Valley na nagbabantay sa lugar na iyon. Patuloy nilang inoobserbahan ang aktibidad sa loob ng Fallen God Stream. Inihilig ni Xiaoyan ang kanyang baba. Tinanong niya, anong uri ng lakas ang taglay ng mga eksperto na ipinadala ng Ice River Valley? Batay sa impormasyong nakuha ko, ang nangunguna sa paghahanap sa pagkakataong ito ay ang dalawang elder mula sa Ice River Valley, sina Bing Yuan at Bing Fu. Sila ang nakipagpalitan ng suntok kay Big Sister Little Fairy Doctor. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat mayroong iba pang mga eksperto bukod sa kanilang dalawa. Sa palagay ko mayroong hindi bababa sa 4 na elite na Daozang sa isang sandali bago sinabi ni Lan si Zin. 4 na Daozang. Ha? Tumango si Xiaoyan. Tila ang Ice River Valley ay hindi nagtalaga ng isang ultimate Daozun class expert. Gayunpaman, makatuwiran kung iniisip niya ito. Sa kasalukuyang lakas ng Little Fairy Doctor, sapat na ang mga elder ng Ice River Valley na ito para hulihin siya. Mahahanap mo ba ang lokasyon ng Little Fairy Doctor pagkatapos nating pumasok sa Fallen God Stream? Tanong ni Xiaoyan.
Oo, tumanggaw si Zinlan. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sabi niya, kung ganoon, pumasok tayo sa Fallen God Stream at hanapin muna ang Little Fairy Doctor. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hinawakan ang baywang ni Zinlan pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Gumalaw ang kanyang katawan at nagmamadaling bumaba mula sa tuktok ng bundok. Sa loob ng ilang iglap, nakarating siya sa labas ng Fallen God Stream. Ang pasukan sa Fallen God Stream ay nasa pagitan ng dalawang matataas na kulay itim na bato na tila umabot sa langit. May daanan na 200 talampakan ang lapad sa lugar na iyon. Gayunpaman, kasalukuyang may napakaraming puting nakadamit na figure na kasalukuyang naruroon sa paligid ng pasukan na ito. Maliwanag, dapat silang mga taong kabilang sa Ice River Valley. Tara na. Bumagsak si Xiaoyan sa lupa at pinakawalan si Zinlan. Pagkatapos nun, naglakad na siya papunta sa entrance. Nagmamadaling sumunod si Zinlan sa likuran niya. Mayroong halos 100 alagad ng Ice River Valley na nagbabantay sa dalawang malalaking bato sa pasukan. Maraming matalas na malaagila ang paulit-ulit na tumatama sa mga grupo ng tao sa kalsada sa ibaba. Ang pinuno nila ay isang matanda na nakasuot ng puti at nakakross ang mga paa. Isang malamig na hangin ang patuloy na lumalabas sa kanyang katawan, dahilan upang bumaba ang kalapit na temperatura. Itong nakaputi at matandang lalaki ay nakapikit sa simula. Gayunpaman, nang pumasok ang grupo ni Xiaoyan, tila may naramdaman siya at binuksan ang kanyang mga mata. May pagtataka sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Xiaoyan sa ibaba. Bagamat medyo maraming tao ang naakit sa lugar na ito dahil sa isyu ng Wolfall Poison Lady, walang masyadong malakas na tao sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na gantimpala ng Ice River Valley ay hindi nakatutokso sa gayong eksperto. Bukod dito, sa hitsura ng line-up ng Ice River Valley, malinaw na nilayon nilang makuha ang Wolfall Poison Lady. Sa makatuwid, hindi nila nilayon na makipaglaban sa Ice River Valley na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang bagay na mabuti. Dahil dito, medyo nagulat ang taong iyon nang makita si Xiaoyan. Marami na siyang nakitang tao sa panahong ito, ngunit hindi siya nakakita ng maraming piling Daozang. Bagamat nagulat siya ay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para magtanong ng kahit ano. Binawi lang niya ang kanyang mga mata pagkatapos ng isang sulyap. Ang isang one-star Daozang ay hindi magagawang pukawin ang maraming alon kahit na siya ay may masamang hangarin. Ilang oras na ang nakalipas mula noong si Bing Yuan at ang iba pa ay pumasok sa Fallen God Stream at nakibahagi sa paghahanap. Siguro kung nahanap na nila ang Wolfall Poison Lady na iyon. Naglakad sina Xiaoyan at Zinlan sa Fallen God Stream nang walang anumang sagabal sa harap ng mga mata ng maraming tao mula sa Ice River Valley. Huminto lang sila pagkarating nila sa isang liblib na lugar. Saan tayo pupunta? Sinulyapan ni Xiaoyan ang kanyang paligid. Ang poison fog sa lugar na ito ay hindi masyadong siksik, ngunit nakaapekto ito sa kanyang visibility. Bukod dito, ang hindi mabilang na bilang ng maitim na mga siwang ng bundok ay magdudulot ng pagkahilo. Ang kahirapan sa paghahanap ng isang tao sa ganitong komplikadong kapaligiran ay medyo malaki. Sundan mo ako. Maingat na inilibot ni Zinlan ang kanyang paligid. Pagkatapos nito, naglabas siya ng bote ng jade mula sa kanyang storage ring. Binuksan niya ito at tumakas mula rito ang isang maliit na itim na bagay. Ang bagay na ito ay tila katulad ng isang daga, ngunit ang likod nito ay may isang pares ng manipis na mga pakpak. Isang buzzing tunog ang lumitaw nang sila ay flapped. Ito ay isang daga na naghahanap ng lason. Gayunpaman, ito ay patay na sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng espesyal na pagpipino ng Little Fairy Doctor, nagagawa nitong dalhin tayo sa kanya. Binitawan ni Zinlan ang maliit na itim na daga. Gumawa ito ng bilog sa hangin bago ito biglang lumipad ng mabilis patungo sa kanlurang bahagi ng Fallen God Stream. Bilisan mo, sundan mo. Nagmamadaling sabi ni Zinlan matapos itong makita. Pagkatapos nito, mabilis na hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang baywang. Gumalaw ang kanyang katawan, nagiging isang itim na figure na madaling sumunod sa likod ng maliit at itim na daga. Napuno ng mga lason na bagay ang loob ng Fallen God Stream. Gayunpaman,
hindi hinarap ni Xiaoyan ang kahit kay titing na sagabal. Bigla niyang naunawaan ang kakaibang eksenang ito pagkatapos ng ilang kawalan ng katiyakan. Malamang dahil ito sa heavenly flame sa loob ng kanyang katawan. Pinipigilan ng ganitong uri ng sobrang init na bagay ang maitim, malamig na lason. Sa bilis ni Xiaoyan at sa katotohanang hindi sila naharang sa anumang paraan, unti-unting pumasok silang dalawa sa malalim na Fallen God Stream pagkatapos ng maikling kalahating oras. Sa sandaling ito, ang lason na fog sa kanilang paligid ay naging mas siksik. Sa kabutihang palad, mayroon silang heavenly flame na nagbukod sa kanila. Si Xiaoyan at Xinlan ay hindi nagdusa mula sa kinakaing unti-unti bilang resulta. Ang kanilang buong bilis ay nagpatuloy sa ilang sandali bago ang maliit at itim na daga sa kanilang harapan ay biglang huminto. Naramdaman din ito ni Xiaoyan bigla mula sa likuran. Hinawakan niya ang daga, niyakap si Xinlan, at tumakas sa likod ng isang napakalaking bato. 1,000 talampakan ang laking batis ng bundok ang lumitaw sa harap ni na Xiaoyan at Xinlan. Isang lason na hamog ang nananatili sa batis ng bundok. Gayunpaman, mayroong higit sa 100 puting kulay na mga figurine na nakatayo sa paligid ng batis ng bundok sa sandaling ito. Ang isa sa mga puting figure ay nanatiling nakabitin sa hangin. Lahat sila ay nakaharap sa pader ng batis ng bundok kung saan nakatayo ang isang kuweba. Waffle Poison Lady, maso na ring bumalik sa Ice River Valley kasama ang matandang ito. Baka may pagkakataon ka pang mabuhay kung gagawin mo iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Sinundan ng kanyang mga mata ang boses ng matanda at tumingin sa kuweba. Biglang nanliit ang mga mata niya. Nakikita niya ang isang puting kulay na figure sa eleganteng nakatayo sa lugar na iyon. Ang kanyang kulay abo-lilang mga mata ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Ang Little Fairy Doctor.